Dante, bakit hindi kaagad nakaalis ang ilan sa mga pasahero dyan sa Manila North Port? Alam mo, Monica, maaga namang nagpabook itong ating mga kababayan ng kanilang ticket dahil gusto rin nila nung makasiguro na sila ay makarating doon sa kanilang mga probinsya, doon sa tamang oras o tamang panahon na gusto sana nilang makarating. Yun nga lang, Monica, ay nagkaroon ng na-reschedule yung kanilang biyahe na ibinaba ng kanilang shipping company na kaya sa halip, Monica, na mapapaaga yung kanilang pagdating sa kanilang mga probinsya ay mas naatraso pa. Stranded ng ilang araw dito sa Manila North Port Terminal ang ilan nating kababayang pasahero na uuwi ng probinsya. Mayroon sa kanila sa Visayas at Mindanao pa. Hindi kasi nasusunod ang orihinal na petsa ng kanilang biyahe o pag-alis. Batay sa huling abiso ng To Go Travel, may pagbabago sa schedule ng biyahe ng kanilang mga barko. Tulad na lamang ng biyaheng Manila-Iloilo, Manila-Bacolod mula sa orihinal na schedule bukas December 30 ay sa December 31 na ang alis. Samantala ang biyaheng Manila-Dumaguete, Manila-Dipolog at Manila-Zamboanga sa Mindanao ay mula December 31 ay sa January 2 ng susunod na taon na ang alis. Ayon sa To Go Travel, ang reschedule ng biyahe ay dahil sa domino effect ng bagyong Kabayan na nakakaapekto sa pag-alis o pagdating ng mga barko. Ibig sabihin, mayroon sa kanila dito na sa terminal magpapalipas ng pagpapalit ng taon at ang iba naman ay sa barko na. Sina Sir Basari kasama ang kanyang asawa at 2 anak ay uuwi pa ng Sulu sa Mindanao. Kahapon pa sila sa terminal, ngunit na reschedule sa December 31 ang kanilang biyahe at sa January 2 na siya inaasahang makakarating ng Sulu. Mag-New Year na sa daanan. Na makarating doon, siguro mga 1 o 2, ganun. Si Ann Mangubat uuwi sana ng Usami City para magbakasyon dahil 2004 pa siya hindi nakabalik sa kanila. Ngayong araw sana ang alis o ang kanyang biyahe, pero pagdating niya rito kanina sa terminal, sinabihan siyang sa linggo na daw ang alis ng barko. Walaan niya siyang natanggap na abiso mula sa shipping company. Ko alam, pagdating namin dito, stranded daw. Wala naman nag-text sa amin. Nagulat kami. Si Soleber naman nakatakda rin sana ang biyahe niya papuntang Bohol ngayong araw, ngunit sa linggo na rin ang alis niya at huli na raw niya natanggap ang abiso kagabi. Nalaman ko na lang yung message nila, mga mag-aalas 11 na ng gabi. Iniisip ko, baka sakali na lang ako na baka makasakay ba. Ngayon sana araw. Samantala, Monica, kanina ay nag-inspeksyon o pumunta dito ang ilang mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at makikita nyo dito yung sa likuran ko mga bagahe dyan, ang ating mga kababayan na paalis dito sa Manila North Port Passenger Terminal at lahat yan, Monica, ay in-inspeksyon sa pamamagitan ng kanilang canine dog at sa awa ng Diyos, Monica, ay wala namang nagiging problema, wala namang nakitang anumang illegal doon sa mga bagahe ng ating mga kababayan. At nakita din natin kanina ay nag-ikot dito si Rear Admiral Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para tingnan itong lugar na ito ng Manila Port. At ayon sa kanyang naging assessment ay maayos naman na Monica. At yung ating namang mga kababayan na stranded dito ay binibigyan naman sila ng pagkain ng Manila North Port Harbor Incorporated at gayon din ng kanilang shipping company kung saan sila bumili ng ticket. At sa ngayon nga, Monica, ongoing itong distribution ng hapunan para dito sa ating mga kababayan na stranded. At batay sa ating naging observation sa buong maghapon ay maayos naman yung pagbiyahe ng ating mga kababayan dito. Yun nga lang, doon sa mga ilan ay medyo naatraso nga ang kanilang biyahe dahil sa rescheduling o na-reschedule yung kanilang biyahe dahil doon sa epekto sinasabi ng To Go Shipping Company kaya naatraso ang kanilang biyahe. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento.